Ang sabi sa akin, siyempre may mga nagsasalita. Eto exact word niya sa akin. Dahil maraming tao, "Ay, Maharlika," sabi niya gano'n, "Maharlika, bakit ka ba galit na galit sa akin?" Gano'n yung statement niya, na nakatayo kami do'n, nakikita. So, siyempre ako doon, nakatayo din na ganyan, sabi ko, "It's not really personal," sabi ko na gano'n, na Senator Amy, "It's about your bangag na kapatid and your sister-in-law na Liza Tanas." Sinabi ko yon, right on her face. Di ba sinabi ko yun, folks? Oo. Oo, sinabi ko yon. Hindi ako nagpakabiing plastic-plastic doon. Hanggang sa ngayong mga panahon na to, marami pa rin hong hindi makapag-get over dyan sa pagkakatalaga nitong si Marcos Jr. Dito kay Nicolas Torre bilang bagong PNP chief. Kasi nga naman, parang hindi ho niya narinig ang saloobin ng ating mga kababayang men in uniform. Pero bago ho muna natin pag-usapan yan at makikibalita ho tayo sa pagtatagpo, pagkikita nitong si Binibining Maharlika at nitong si Senator Amy Marcos. Kilala niyo naman ho yan si Binibining Maharlika. Talagang balagbag kung balagbag ho yan dito kay Amy Marcos. At marami ho tayong pag-uusapan dito sa video na to. Ano pa ho bang meron tayo dito? Teka lang ha. Yan kay Atty. Respicio, itong nagmukhang kengkoy, itong si Marcos Jr. sa pagbisita niya sa MRT at itong isa sa mga hahawak sa kaso nitong si dating Pangulo dyan sa ICC na kung maglakad parang bangag din ho itong ali na to. Kaya kailangan ho talaga kung itong si Chis Escudero ititigil na yung impeachment laban dito kay Vice President Sara Duterte, dapat iuwi na rin ho sa Pilipinas itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte kung ganitong klaseng tao rin lang naman ang hahawak sa kaso nitong si Tatay Digong dyan sa ICC. Heto na ho mga kababayan, rekta ho tayo dito kay Rekta ho tayo dito kay Nicolas Torre. Pakinggan ho natin makibalita ho tayo, maki-update ho tayo kung kailan siya kinausap nitong si Marcos Jr. para siya ang susunod na maging Chief PNP. Ito. Kailan ka kinausap ni President Marcos, sir? Kailan ka kinausap ni Last week. Last week. Anong sabi niya sa'yo? Do your job. Do your job. Anong job mo? Pahirapan ng sambayan ng Pilipino. Anong job mo? Ipakulong lahat ng gustong makulong nitong si Marcos Jr. Ito kasi yan mga kababayan, kung talagang sincero itong si Marcos Jr. doon sa sinabi niya na gusto niya ng reconciliation, tandaan niyo ho mga kababayan, yaang mama na yan, napakalaki ng sugat na ibinigay sa mga taga-suporta nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. At hindi lang ho yun. Balita ho natin sa loob ng organisasyon ng PNP, marami hong umaalma dyan sa pagkakatalaga ng unggoy na yan. Kasi marami ho siyang linampasan. Kasi sunod-sunod ho yan. Hindi ho pwedeng pakialaman na yung nasa mababang ranggo, bigla-bigla tatalong ka, lalampasan mo yung naghintay ng napakahabang panahon para makapunta sila doon sa pwesto na sila na dapat ang susunod na magiging Chief PNP. Yun ho, si dating Pangulong Rodrigo Duterte, rinispeto ho niya yung kumbaga line of succession ng organisasyon ng PNP. Kaya ho ngayong mga panahon na to, marami hong nagrereklamong two-star general. Yung mga general talaga na merong napatunayan, merong magandang accomplishment. Hindi yung accomplishment mo, gagawa ng base sa mga abogado, base doon sa mga kumilatis doon sa ginawa kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, illegal. Yan ho ang accomplishment nitong si Nicolas Torre. Ano pa ho bang accomplishment niya? Yung pagpapahirap dyan sa KOJC. Mantakin mo, huhukayin mo ang KOJC para lamang sa heartbeat. Sinabi ho nila, hindi ho daw nila sinaktan, pero kitang-kita sa video, talagang pang-aabuso sa karapatan ng mga miyembro ng KOJC ang ginawa ng mama na yan. Tapos sasabihin nitong si Marcos Jr., gusto niya ng reconciliation. Hindi ho talaga nagkakatugma yung lumalabas sa bibig niya versus doon sa aksyon na ginagawa nila. Kasi kung talagang gusto mong reconciliation, hindi mo itatalaga yan bilang bagong Chief PNP. Kasi meron ng protest vote. Ano yung protest vote?
sa mga men in uniform, nanguna yung mga kandidato ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasi kung kikilatisin ho talaga nitong si Marcos Jr., pag-aaralan niya ang sitwasyon, hindi ho talaga matatalaga yan bilang si PNP. Nagsalita ang mga men in uniform, nagsalita ang PNP, nagsalita ang AFP. Sinong binoto? Yung 10 kandidato ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Anong ibig sabihin? Hindi sila sang-ayon doon sa pagpapadala sa ICC kay Tatay Digong. Hindi sila sang-ayon sa mga pulisiya ng administrasyon. Tapos itatalaga mo na bagong chief PNP yung kumidnap kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tapos magpapa-interview ka kay Katinying, sasabihin mo gusto mo ng reconciliation. Baka ka nga talaga. Nakuha niyo ba mga kababayan? Kaya marami ho ngayon natatawa dito kay Marcos Jr. At ano ho yan, dumako na ho tayo dito sa ating susunod na paksain, no? Commentary ako kayo dyan sa mga ano na yan, dyan sa pagkakatalaga nitong si ni Nicolas Torre bilang bagong chief PNP. Tayo talaga ay nalulungkot dyan sa pagkakatalaga ni Nicolas Torre bilang bagong chief PNP. Kasi ano ho yung hinaing hindi na naman ho pinakinggan itong si Marcos Jr. Commentary ako kayo dyan. Rekta ho tayo dito kay Atty. Respicio. Ito kasi si Atty. Respicio problema sa iyo, Brad, nung pagkapanalo mo, biglang banat mo na, Attorney George, bati-bati na tayo. Ngayong hindi ka tinalaga, hindi ka prinoklamang bilang bagong vice mayor dyan sa bayan ng Maria Mercedes. Biglang nag-alburuto ka. Dapat sana yung tayo mo, nanalo, natalo, kung para ka sa reforma, hindi ka Attorney George, Chairman George, bati-bati na tayo. Pag napupulaan kayo tuloy. Pero ano pa rin tayo dyan, goods pa rin tayo. Maraming salamat pa rin sa pagtayo mo kahit na medyo hilaw na ngayon dahil nga noong pagkapanalo mo, bigla gusto mo maging friend-friend na kayo ni George Garcia. Tayo ay consistent lang. Kahit na anong mangyari, kahit na sino pang manalo dyan, manalo pang mga kandidato natin, di ho tayo mabubudol ng automated election na yan. Dahil yung kabalbalan ho yan. Kahit sinong tanongin yung eksperto, kahit tanongin nyo yung pinakamagaling na IT expert na kilala nyo, kung mapagkakatiwalaan ba yung automated, anong hash code, anong version, bigyan nyo kami ng tarahan. Yun lang ang akin. Magkaroon tayo ng hybrid election. Matagal na ho nating adhikain yan dito sa PHFD. Kasi wala ho tayong tiwala sa mga makina na yan. Nung Smartmatic, noon pa man, wala ho, kabalbalan ho yan. Tarahan. Magkaroon ng manual counting at pagdating sa transmission, pagbabanggain lang naman, anong mahirap doon? I-note natin kung itong particular, halimbawa dito sa isang presinto na to, nagkaroon ng overvote, hindi nagtali yung ibinato ng makina versus doon sa binasa sa tarahan. Ilalagay lang naman doon, 10 overvote kasi dito kaya hindi nag-match yung ibinato versus dito sa pagbasa namin. Makina yan nagkakamali yan. Pero yung mata ng tao na bumabasa sa balota, hindi pwedeng magkamali yan. Maraming checker sa likod maraming tawag dito, watcher sa likod di ba? Marami, teka, tama ba yung basa mo? Number 4, tama, itara, ganun ho yun. Hindi kagaya, nanto ko, panalo yung mga kandidato natin, natalo dahil dyan sa mga makina na yan. Ito. Nahuli na rin ng isda sa kanyang sariling bunganga. Si Chairman George Garcia ang nagsabi niyan. Yung mga papunta daw sa transparency server, kino-consolidate muna. And then every 15 minutes, ipapadala lahat sabay-sabay papunta sa mga transparency server. Para maging posible iyon, dapat meron kang intermediary server sa gitna. True enough, lumabas nga sa mga news, inamin na rin ng media at ibang mga may-ari ng transparency server na meron ngang data center tree kung saan minamanipulate muna yung data bago naglalanding sa kanila yung mga data galing sa automated counting machine. Tama ba yun o hindi? Mali po yun! Para maintindihan ng ating mga kababayan, may mga bayabas. So, mga bayabas. Dito yung tindahan ng bayabas. So, meron ho muna dito sa gitna kung saan sinusort nila, hindi ho diretso doon sa tindahan, wala hong ganun na nangyayari, yung tipo, pagkakuha dito sa mga bayabas na to, diretso sa tindahan, hindi ho.
Pagkakuha doon sa mga bayabas, ilalagay doon sa isang basket, isosort nila dito, 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 ganyan. Doon sa basket na yon, doon ho nag-uumpisa yung dayaan. Imbis na lahat ng bayabas, dire-diretso na papunta doon sa tindahan, dinadala pa ho ni George Garcia doon sa isang basket no, kung saan siya ang pipili kung ano gagawin niya, kung kukuha siya ng bayabas dito sa isa na to, lalagay niya dito, babawasan niya yung ganito. O hindi na ho natin alam. Dahil nga makina yung mga yan. Oh, nahuli na, actually napanood natin yun. Kumbaga yun ang pinakamadaling kasi hindi maintindihan ng mga kababayan natin yung ano tawag dito, magko-consolidate doon sa isang server bago iba to doon sa Comelec server. Hindi nila naiintindihan yung consolidation na yun. Ang pinakamadali ito, meron tayong ano dito, meron tayong naani dito, merong basket dito. Ilalagay muna sa basket, hindi unit dapat ang tamang gawin from provincial, diretso na yan sa Comelec. Hindi na doon sa kung ano pa mang server yan. Kasi yung consolidation server, wala nang naialam nun eh. Bago pumunta doon sa transparency server ng Comelec o doon sa mga PPCRB, dumadaan ho muna doon sa basket. So lahat ng ibabato nitong basket na to, accurate ho talaga. Walang magkakaiba diyan. Yun ho ang ating problema dito. Dapat sana from doon sa pinagkuhanan ng boto, diretso na yan. Doon sa mga transparency server, doon sa Comelec server, o kusang server pa ho yan. Di ba? Para at least transparent tayo. Hindi ho yung tipong itong basket na to, ang may control lang Comelec. Lahat ng lalabas dito, yun ang tatanggapin ng mga network, kung sino-sino man dyan na may access dyan sa mga datos na yan. Di ba? Hindi ho ganun dapat ang mangyari dito. Kung hindi naman, doon sa pinanggalingan ng boto, wala nang pupuntahan yan, rekta na doon sa Comelec. Tapos yung Comelec, kung gusto niyang ibigay, o dapat pati yung mga watchdog, meron din silang access kung doon sa pinanggalingan ng mismong boto, rekta na sa kanila para hindi na yung tipo, sa bagay wala pa rin ho kasi. Paano kung nangyari yung dayaan doon pa sa mismong presinto? Paano doon pa lang sa pagsisend ng mga makina papunta sa municipal, papunta probinsya, doon pa lang ho nagkaroon na ng dayaan. Kaya wala ho talaga tayong tiwala kahit paano natin paikot-ikutin yan, Attorney Harold Respicio. Hindi ho talaga natin pwedeng bigyan ng bigyan ng katuwiran yung fully automated election na yan. Dahil sa batas, ang sabi, bawat automated counting machine, kada pindot mo, automatic, diretso dapat sa mga servers ng Comelec, diretso dapat sa mga transparency servers. Hindi, kakabalbalan yan. Attorney Respicio, kumbaga tapos na ako dyan sa automated. IT kayo, IT expert kayo, alam nyo kung gugustuhin nilang manipulahin yan. Isang insert lang yan ng USB sa likod ng makina, mayroong script na babasahin yan, tapos na usapan, ikakanong sa version. Huwag ho kayong maniwala dyan. Basta ang sigurado natin dito, bigyan nyo kami ng tarahan. Di ba? Merong ilinagay na wireless device dyan na meron lang silang ididikit, hindi na i-insert ididikit lang na ganito. Meron nang mai-inject na script doon sa mismong makina. Di ba? Walang human intervention, basta ganun, ganito lang. Tapos na. Meron nang na-inject na script diyan na ang pagkakaalam ng mga nagbabantay yung version, hashcode. Kabalbalan ho yan. Wag ko kayo maniwala diyan. Ang ibalik natin yung manual election, manual plus automated. Doon magkakasundo tayo. Pero habang ganyan ang usapan, sa susunod na eleksyon, ganun pa rin ho kahit sino manalo dyan, kahit manalo pa si BP Sara, magpuprotesta tayo. Kung manalo man si BP Sara, wala hong magagawa ang Comelec kasi yun ang gusto ng sambayan ng Pilipino. Kumbaga, hindi nila pwedeng dayain kasi magkakagulo. Pero yung mga nasa baba doon, yung pwede nilang dayain, dadayain nila. Kasi ang pansin ho natin sa nagdaang botohan, ang taong bayan aware na ho, gusto na ho ng tunay na pagbabago. Kahit na nga lang sa sa protest vote ng mga men in uniform, mga teacher, sinong nauna, mga kandidato ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ibig sabihin, gusto ho nila yung pamumuno nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hinahanap-hanap po nila yung Duterte brand of leadership.
na hindi nila makita-kita dito. Kaya binoto ho nila yung mga kandidato nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Anong ginawa ng COMELEC? Dahil siya siguro merong kausap ng COMELEC yung mga makakapangyarihang nilalang dito sa administrasyon na to o yung mga business sector o kung sino pa man na mayayamang tao dyan para papanalunin yung mga kandidato na gusto nilang papanalunin. Hindi natin alam kung anong nangyari dyan. Pero kung meron ho tayong manual tarahan, wala ho tayong problema dito. Ika nga, tapos na usapan. Matalo, manalo, wala akong pakialam. Kasi yun ang gusto ng sambayanan. Demokrasya ho tayo. Di ba? Demokrasya tayo. Kung anong gusto ng majority, yun masusunod. Isa lang naman ho tayo dito eh. Kung anong gusto nila, yun ang susundin natin. Yun ho tayo. Pero kung lalatagan mo ko ng automated, wag ganun. Para tayong dyan, para tayong naglulukuhan eh. Hindi ho dapat ganun yun. Kasi ho yan eh, hindi mo malaman talaga kung anong nangyayari sa loob ng mga makina na yan. Bakit ginawa yan ng batas? Para kapag mandaya ang COMELEC, huli ka agad ng mga transmission servers. Pero ano ang ginawa ng COMELEC? Pinadaan muna sa gitna. Napakatagal bago nila ipapasa papunta sa mga transparency server. Ano na ang mga posibleng mangyari kapag ganyan ang kalakaran? Therefore, pwede nang baguhin ng COMELEC yung mga pumupunta sa mga transparency server. At syempre, pwede na rin baguhin ng COMELEC yung mga data na lumalabas mismo sa kanyang mga sariling servers. So, posible ba yung daya at manipulated na yung data na lumalabas sa lahat ng mga servers? Posible po! Lalong-lalo na at napakatagal ng oras mula sa oras ng transmission mula sa mga makina hanggang sa naglanding sila papunta sa mga transparency servers. Yang mga linalatag na editorial species, yun mga facts. Pero yung ika nga, ito lang tanong ko sa sarili ko eh, kung sakali bang naproklama kayo bilang Vice Mayor, kasama ho ba namin kayo dito sa laban na to? Ayun na nga mga kababayan, rekta ho tayo dito sa pamilyang Kengkoy. Tingnan nyo ho ha, ito ang pagkakaiba dito kay dating Pangulong Rodrigo, dito kay Vice President Sara Duterte, at dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at dito sa mga Marcos na to, pagka nagpupunta sila ng mga mall, pinipina pa, they are trying hard nga para pumunta sa ilalim, para ika nga sumisid sila sa masa. Hindi yun nila magawa. Ito, tignan nyo, mga elitista kasi kayo. Ang totoo, mga matatapobre kayo. Kagaya niya si Liza Araneta, ako number 1 sa katapobrehan yan. Matapobre ho yung ali na yan. Kaya lahat ng gagawin niya, puro kaplastikan. Ito, panoorin niyo ho ito mga kababayan. Matindi ho ito eh. Yan o. Ayan o, si Lisa. May hawak-hawak ka pang plastic lang yaka talaga. May hawak-hawak ka pang mga... yan o. Si Sandro, nung mga alam gawin yan, nagpasayaw-sayaw lang sa club yan. Kasama niya si Rod Gutierrez. Yan o. Kunyari, may magpapapicture-picture. Grabe naman yan. Binayaran kayo ha. Ito sila Lola. Picture nyo, Lola. Natawa na lang to si Baby. Nakakatawa eh. Ito si Baby. Ayan ganyan katindi. Pakinggan natin mga kababayan. Pakinggan natin. Yan, dapat ganyan, di ba? Dapat ganyan ang galawan. Baka ma-copyright tayo. May music kasi ito. Tagaling Ayan ganyan siya pagkaguluhan sa publiko itong si VP Sara. Nakita niyo kung yung kaibahan? Diyan pa lang mga kababayan, kumbaga yung naging resulta ng eleksyon, ganyan na ganyan Yung mga kandidato ni Marcos Jr. Ibinasura ng ating mga kababayan. Ito naman si VP Sara, talagang nanalo yung kanyang mga in-endorse. Iba yung kay Tatay Digong, iba yung kay VP Sara. Si VP Sara talagang nag-focus siya doon sa dalawa at yung dalawa na yun nanalo, ganun katindi. Ganun katindi yung endorsing power nitong si VP Sara. Kaya ngayon, ginugurgur na yung impeachment laban sa kanya sa Senado. Yan ang pinakauling update natin dyan sa impeachment ni VP Sara. Ginugurgur na Siyempre, tayo babanat dito. Hayaan na lang, pakinig na lang tayo dito kay Palangga Binibining Maharlika. Kung ano nga ba ang nangyari sa pagtatagpo nila nitong si Amy Marcos. Ito, pakinggan natin. Alam ko dapat ko pa itong sabihin. Siguro dapat ko naman sabihin dahil totoo naman ito. Hindi naman tayo gumagawa ng kwento dito. Few days
before the birthday ni Inday Sara, nag-uusap kami ni Spokes. Okay? Sabi naman, anong ano natin kay Aimee. Una, pareho kami ni Spokes may statement na kapag nasa stage kami, eto, ano kaya gagawin natin, ganyan-ganyan yan. Pero we realized na it's not about Aimee. The event is not about Aimee. The event is about birthday ni Inday Sara. Tapos sabi namin, okay, hindi natin siya pag-usapan. Pag-usapan na lang natin yung birthday girl. Okay? Yung birthday girl. Pero few days before, nagkita si Spokes, pasensya ka na, ichichika ko na. Kasi totoo naman ito, okay? Syempre, ang goal natin is si Mary Jean. Si Mary Jean Villamor, gusto talaga ikwento yung secret. Okay, magandang festla ko dito dahil ang daming pagkain. Anyway. Alright. Ang istorya talaga, eto walang sugar coating, walang kadyotahan. Alam mo naman yung iba, ang dami alam mo naman yung mga nag-feeling na parang alam nila yung nangyayari sa gitna ng sabi ni Mariette, sabi niya awkward moment. Totoo 'yan. I will talk about awkward moment. Pero okay. So nakita niyo naman pinost ni Spokes yung picture niya. Nagkita sila beforehand ni si Spokes ay si VP ay in-invite, nag-invite ng lunch. Nagkita sila ni Spokes Harry, Senator Robin Padilla, at may isang congressman doon na basta yun. Ano yung palangga gusto mo? Okay na. So ngayon, ang chika boom boom doon, it's not about kung ano man. Ang pinag-uusapan doon, kung paano solusyonan yung ginawa na pangingidnap ni Bangag Jr., na kapatid ni Amy Marcos, kay Pangulong Duterte. Okay? They talk about yung strategy, yung gagawin ng mga lawyers and everything, and of course, yung impeachment ni Inday Sara. Pero, eto lang yung konteksto na doon sa meeting, doon sa lunch na yun, wala ako doon, di man ako invited doon kasi it's about, legalities. Hindi naman tayo maalam sa ganyan. So, si Spokes Harry ang expert dyan. Pero siyempre, exciting ito. So, ang chika boom boom, kwento to sa akin ni Robin Padilla, Senator Robin at Spokes Harry. Para sila ng chika boom boom. So, dun sa lunch na yon, ang konteksto na parang, bakit magalit na galit si Mar? Ay, Spokes, nagla-live ako. It's okay lang. So, chinichika ko yung mga pangyayari behind us. Di ba okay lang naman? We're just being real. Di ba? Si Spokes mamaya sasali dito. Tapos, thank you sa lugaw, Thank you. Okay, mga palangga. So, ang naging konteksto doon ng kanilang meeting nila Spokes, wala ako doon. Parang, bakit? Nagtatatalak kami sa social media, ganyan-ganyan. Tapos, syempre napag-usapan ako, according to Spokes and Robin. Ang gusto naman ni Robin, magkaayos daw kami ni Amy. Sabi ko, it's just about my comment dahil sa kapatid niyang Bangag. Alright? Isa ka lang na hindi siya nanindigan kung ano man yung dapat niyang panindigan. Okay? So, ang chika boom boom dun sa lunch meeting, eto, na parang, bakit si Maharlika, galit na galit, So, parang hindi. Ano pala, I think, nung nag-meeting sila, nag-vlog ako noon dito sa time na yun. Nagsalta ako tungkol kay Mangga. Sabi daw ni Amy noon, sabi niya, bakit si Maharlika? Nakita daw niya, parang nag-vlog ako, galit na galit. Yeah, galit na galit. Parang galit na, nagtatatalak na naman daw ako. Sabi ni Amy. So, ang chika, syempre, nagtatatalak ako dahil kay Bangag. It's not really
personal dahil gusto kong talakan si Aimee. So doon sa lunch na yon, nagkakwento daw si Aimee na kay VP Sara na in-invite niya ako nung 2017. Ako daw talaga ay loyalista. Parang sad siya na, nagkaroon ng ganito. Even ako naman, sad din naman ako noon, di ba? Okay, thank you. So ngayon, parang ganun yung chika doon. Hindi ko maikwento lang kasi wala naman ako doon sa meeting na yon. Pero siguro yung pinaka-gist lang ng istorya. So, napag-usapan ako na bakit nagtatatalak ako, ganyan-ganyan. Si Aimee, syempre, maang-maangan ang lola mo kung bakit ako nagtatalak. So, parang napag-usapan ako, parang nabanggit yata ni Inday Sara, magkakilala na pala kayo. Mataga, parang ganon. Sabi niya, oo, loyalista nga daw ako. In fairness to Aimee, parang ang nakikita ko naman, she's trying nung bago pa kami nag-meeting, na magkaroon ng maayos or reconciliation. Okay? So, yun lang yun. So, kaya nagjo-joke kami, pag nakita mo si Aimee, anong gagawin mo? Wala. I'm just being cordial or civil. Diba? Lang naman manapak ako. Diba? Wala namang ganun. Kung si Trillanes nga, nakita ko, di ko naman sinapak. Tsaka, tama ba yun? Pag nakita mo yung tao, pag hindi mo gusto, sasapakin mo o bobontalin mo or what? Hindi naman ganon. So, eto na nga mga chika. So, dito sa grupo namin, ano gagawin mo pag nagkita kayo ni Aimee, ganon. Eh, di wala. Di ba? Doon ka lang. Anong gagawin mo? Wala ka naman. Kung sabi ko nga, di ba? Kinuwento ko pala sa inyo yun, Ay, nagtanong kayo, di ba? Sabi ko, kung babatiin, kung kakausapin ako, edi go. So, ako, hindi naman ako pumunta sa dahig dahil kay Aimee or kung kanino, di ba? It's about yung support ko kay Pangulong Duterte. At siya sa, tawag dito, sa mga Duterte. Pero gusto ko yung mga magagandang muna bago, this is not really about Aimee. Nung na-meet ko yung mami ni Mrs. Zimmerman, Elizabeth, she is very warm, she is very nice. Ang sabi niya, sabi gano'n, kasi nagpa-picture ako doon sa likod. Sabi gano'n, mahal ka, gano'n. So, sabi niya, napapanood niya ako, ganyan-ganyan. Thank you po. So, very warm. Ang ganda-ganda ng pangyayari behind the scene sa loob. Even na doon si Aimee Marcos. Walang awayan. Wala naman dapat awayan, di ba, Spoke? So, bait naman tayo, di ba? Nagbubutod-butod lang. so, yun yung chika, boom, boom. Ako talaga, alam ni Spoke siyan, ayaw natin pag-usapan, di ba, si lola mo. Kasi okay naman na, pag-usapan na natin si Bangag. Kasi siya naman talaga ang dahilan kung bakit nandito yung Pangulong Duterte. Tsaka si Lisa Tanas. Inday, so nandun, pumasok ang una palang dumating, I see, si Attorney Vic Rodriguez. Okay, nagkita kami ni Attorney Vic, at saka yung kanyang, kasama. Okay. Tingnan natin. Okay, so mag-comment lang kayo. It's just being cordial, being professional. Hindi naman porket binoljak ko siya. May platform naman ako, kaya ko naman siya boljakin anytime. Di ba, Palangga? Ano sa tingin mo? Ano dapat ang ginawa ko? Sa tingin nyo? Mali ba yung ginawa ko? Di ba? Sabi ko nga, it's a courtesy to the birthday girl. Di ba? Kay Inday Sara, imagine mo, bisita niya. Tapos ako, bisita din. Tapos magwala ako doon. Sabi ni Commander Aguila, plastikan lang. No, it's not being plastic. It's being professional. It's being cordial siguro, mga palangga ang tawag doon. Or, kasi nga, magchika nga ako. Pero may mga personalities na silent, parang silent treatment lang sa bawat isa. Pero pag pinilit nyo ako, baka mag-chuchu ako. Respect. Okay, ganito. Basta, na-meet ko si Baste. We have pictures together with family. Hindi ko pa napopost. So, dumating si Attorney Vic, chika-chika, picture-picture. Then after na Attorney Vic, dumating si Aimee. Okay, mamaya kakwento ko sa inyo kung anong sinabi niya sa akin. Dumating si Doc Mata, dumating si Congressman Marcoleta, yung kanyang wife and family. They're very nice. Nagyakapan kami. Talagang parang akala mo, tatay ko si Kong Marcoleta ako. Nagkita na rin tayo. Ganon.
Then si Doc Mata, yung kanyang wife na si Erica. Siyempre, hindi rin pakakabog yung wife na Attorney Vic na, ganda-ganda lang, di ba? So, ang ganda nung pangyayari behind the scene. So, wala po talagang negative. So, ngayon, yun nga, doon sa tent yun I'm talking about, doon sa event. Tapos yung mga palangga na mga, my God, yung mga tao from all over Europe, Pransya, Italia, UK, hindi lang natin isa-isahin. Grabe ang sakripisyo. Kung meron man tayong pasasalamatan dito, ay ang mga palangga, mga Pilipino na dumayo sa iba't ibang panig ng mundo. 'Di ba? Yun talaga, at talagang pasensya na kung hindi tayo nakapagdaupang palad kasi nagkaroon din ng book signing ni Attorney Vic Rodriguez. Nakita nyo naman yun. Talagang na ang books na, na dinala namin from Paris kasi matagal na yung book. Talagang 200 plus something. It's out. Talagang bonggang-bongga. Thank you lahat. Then, ang vibes ng tao, sobrang bongga at yung talagang pagmamahal sa mga Duterte. So, yung sa kay Amy, bisita siya, pareho kami, diba? At in-acknowledge niya doon before that event na ako ay loyalista at somehow sad siya dahil nangyaring mga ganon. At again, sa akin, I'm not being sad at all. Kasi at least, nawala na ako dun sa kabangagan na circle, di ba? Okay. Ito na yung pinaka-juicy. Okay? Pinaka-juicy. Okay. So, may nagsabi sa akin, ma'am, papasok na si Mangga. May gumanon. Okay ba? So, nakatayo lang ako doon. Pagpasok niya, ang sabi sa akin, siyempre may mga nagsasalita. Ito, exact word niya sa akin. Dahil maraming tao, ay Maharlika, sabi niya ganun, Maharlika, bakit ka ba galit na galit sa akin? Ganon yung statement niya. Na nakatayo kami doon, nakikita. So, syempre ako doon, nakatayo din na ganyan. Sabi ko, it's not really personal, sabi ko na ganon, Senator Amy, it's about your bangag na kapatid and your sister-in-law na Liza Tanas. Sinabi ko yon right on her face. Diba sinabi ko yun, folks? Sinabi ko yon. Hindi ako nagpakabiing plastic doon, palangga. Nakatayo siya doon, ano yung reaction niya? Wala. Wala. Nakaano lang siya doon. Ganun ba? Parang sinabi ko sa kanya, it's not personal, it's about yung kapatid mo, kaya tayo nandito lahat. Dahil sa pagdukot kay Pangulong Duterte. So, ganun yung chika doon. But syempre, nakikinig lang siya, pero wala siyang reaction doon. Na sinabi, ay, oo nga. Ay, ikaw ba? Ganyan. Wala talaga. Alright? Basta sinabi ko yung totoo, hindi ito personal, di ba? Sa parang napagkwentuhan pa namin na, kasi nga magkakilala naman talaga kami. Syempre may mga pumapasok-pasok, ano? Di ba? Sabi ko, alam mo naman yung story. Alam mo naman yung story, sabi ko sa kanya. Wala just reaction doon. Ano? Okay ka lang? Gusto mo ng ano? Okay. So ngayon, wala siyang reaction nung sinabi ko na it's not personal yung tratatatat ko. It's about yung kapatid mong ngag ba? Sinabi ko talaga sa harap niya, yung kapatid mong bangag. At saka yung sister-in-law mo. Hindi po ako nagpaka-plastic doon. Kami ni Hans Spoksari, hindi kami nagpa-plastic doon. We're just being cordial. And we respect our Vice President. So, di ba, si Santo Robin, sabi na, okay na ba kayo? Sabi ko, wala namang problema. Sabi ko, Senator. Pero gusto ko sabihin sa inyo, masarap kabarkada si Robin Padilla. Ang saya-saya namin dito, talagang minus politics, ganyan. So, yun ang ganap doon na nakatayo kami. Okay? Wala siyang reaction. Nung sinabi ko, yung kapatid niyang dahilan ng lahat, kaya nandoon nila, tapos si Liza Tanas, sinabi ko yun sa mukha niya. Okay, ito ng kwento. Siyempre, nakaano kami doon, chika-chika. Ewan ko ano pa nadandaan mong kwento doon behind the scene nung nakatayo tayo. Parang wala lang naman, di ba, about birthday ni Inday, ganun-ganon. So, more on ganun lang. So, doon pumasok na kami sa tent. Di ba? Nasa tent na kami, nandoon si, nandun sila Attorney Vic.
Between Attorney Vic and Amy, wala ako nakitang conversation. Okay? Ito, totoo lang ako Between Attorney Vic and Amy, walang conversation. So parang cold, whatever lang. Walang eksena. Between Spokes and Amy, wala lang. Parang cool lang tayo doon, di ba, Spokes? Wala lang. We're just having fun. Between Kong Marcoleta and Amy, wala rin. Walang conversation. It's okay. Nagkape-kape kami, lugaw kami. Ngayon, so, okay. Ano sabi? Accountability. Accountability ni Bangag. Okay. Alright. Tignan natin. Okay. Alright. Being respectful ang dawag doon palangga, sabi ni Josie. So, nung nasa loob na, nag-live doon, di ba ano yan? Sarap nito. Sarap. So, thank you, so, nasa loob na kami, okay, nagchika-chika kami, di ba? Ay, yung mga chika-chika lang na, wala naman kaming seryosong pinagchika na parang sensitive. More on happy lang talaga si Inday kasi may mga lechon galing sa mga Filipino, cakes, at kung ano-ano pa. So, kumain kami ng bibingka and everything. So, ngayon, ano ba pinagchikahan doon? Si Inday, siguro pinagchikahan niya namin doon Thank you. Ngayon, ayun, kwento-kwento pala kami. So, nagkwento-kwento kami doon. Siyempre, the usual thing. Nagkukwentuhan kami ni Inday, yung sa mga kaso-kaso. Eto na nga ngayon. Ito pa, another confrontation. Dito ako nakaupo. Andito si Inday, andito si Mrs. Elizabeth, andito si Spokes, andyan si Amy. Basta nag-chika-chikahan kami. Busy ang lahat. So, napagkwentuhan namin yung kaso. Okay? Buti pa nga si Vice President, talagang siya, attentive sa mga kwento. Natatandaan niya yung mga kwento. At nakikinig talaga siya sa'yo. So, ngayon, itong si Amy, sinabi ko sa kanya, alam mo ba, parang, hindi lang sa kanya, grupo yun na parang, yung bangag administration ay kinasuhan, si Lisa Tanas at yung kapatid niya, ay kinasuhan ako sa Amerika ng defamatory. Sinabi ko, si Izaldi ko, si Langka, tapos yung dalawang designers, nakikinig lang. Actually, inobservan ka, nakikinig lang siya. So, si Amy to si Inday nakikinig din. At alam ni Vice din yun kasi rin yung dad. Nagkwentuhan, sabi ko na wala. Nasabi ko na sa kanya noon unang punta ko sa dahig. Tapos si Amy, nakakinig lang siya, talaga ba? Ganyan. Wala namang reaction. Parang mabangon, no? Tinapay ba yung naamoy ko? Ito yun. Ito yun. So ngayon, talaga ba? Wala. Sabihin na natin, tama ba? Kasi kung ako siguro, kung siguro ako ang senator, parang magkakaroon ako ng statement or sagot na parang yung reassurance na somehow, maybe we'll do something, mapanagot natin si Lisa Tanas at yung kapatid ko. Walang ganon. Sarap. So yung kwentuhan doon sa tent, more on happy lang, na nadadaanan lang yung mga kwento tungkol sa kaso. Sabi ni Inday ako, mga kaso-kaso, yung impeachment nga. So, napag-usapan din yon. Pero, ang napansin ko lang, medyo, namit ko kasi ayaw ko kung tama yung pagkapansin ko kasi si Spokes, nakilala din naman niya si Amy dati. Noon pa. Ang napansin ko sa kanya, para siyang, kasi noong 2017, nung pumunta ako sa Ilocos, syempre siya ang bida doon. Siya ang host doon So, siya yung star. Okay?
talaga yung treatment ng tao sa kanya, yung respeto, that was in 2017. So yung na-observe ko lang kahapon sa event, she's not that the same Amy na tough, yung parang kontrolado niya yung yung crowd, oh, this is my crowd, parang ganon. So nakita ko medyo ang tawag yan, naninimbang, medyo may awkward moments na mga ganyan. Sabi ni John Doe, Sarah, I mean, no. No? No. For me, ano ko sa inyo. Tapos, ano ba, may katanungan ba kayo? So, ang sinasabi, hindi kami nagplastikan ha. Walang plastikan doon. He's just being himself. Ako din. Walang plastikan doon, palangga.